Lagot na, may paparating na reinforcement sa Lakers. Parang malapit nang mabuo ang puwersa. Buddy Hield at Butler nagkasagutan sa isang joke. Pinuri si Draymond at nagpadala ng mensahe si Butler kay Stephen Curry. May paalala sa Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Luka 3. Mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lang ang link sa comment section. Matinding tinamaan ng injuries ang Los Angeles Lakers nitong mga nakaraang linggo. Ngunit nakatanggap sila ng magandang balita ngayong Sabado tungkol sa kondisyon ng kanilang mga pangunahing manlalaro. Ayon sa pinakabagong injury report via Jovan Buha, unti-unting bumabalik sa kondisyon ang Lakers at maaaring maging kumpleto na sila para sa kanilang susunod na home game laban sa Bulls sa linggo. Nakalistang probable sina Luka Doncic, Dorian Finney-Smith, Austin Reeves at Jared Vanderbilt. Samantala, sina Rui Hachimura, LeBron James at Gabe Vincent ay questionable. Ang tanging manlalarong hindi pa rin makakalaro ay si Maxi Kleber na hindi pa nagkakaroon ng debut para sa Lakers. Dahil sa sunod-sunod na injuries, naging mahirap para kay head coach JJ Redick na pamahalaan ang lineup, ngunit ginagawa niya ang lahat upang mapanatili ang kompetisyon ng team. Sa kabutihang palad, may paparating na reinforcements ngayong weekend na makakatulong upang maibalik sa tamang direksyon ng team. Noong Biyernes, natalo ng malaki ang Lakers laban sa Bucks dahil kulang sila sa 6 na rotation players, kabilang ang 4 na starters at 3 sa kanilang pangunahing scorers. Halos hindi na nila nakuha ang ritmo sa laro. Ngunit ngayon, mukhang malapit nang maging kumpleto muli ang Lakers at hindi ito maaaring dumating sa mas tamang panahon. Sa record na 43-26, kasalukuyan silang nasa ikatlong pwesto sa Western Conference at nasa mainit na labanan sa standings. Kailangan nila ang lahat ng tulong na makukuha nila. Ang pinakamahalagang piraso sa kanilang puzzle ay si LeBron James. Umalis siya ng maaga sa laro laban sa Celtics noong Marso 8 at hindi pa nakakapaglaro mula noon. Inabot siya ng 2 linggo upang makarecover mula sa groin injury. Ngunit matapos bumalik sa LA para sa treatment, nakatakda siyang magbalik bukas. Sa 58 laro ngayong season, nag-a-average siya ng 25 points, 8 rebounds at 9 assists per game in 51.7% shooting. Si Luka Doncic naman ay karamihang nanatiling malusog para sa Lakers, ngunit nagpahinga siya sa huling laro upang tuluyang gumaling mula sa sprained right ankle. Bilang pangunahing scorer at playmaker ng team, magiging mahalaga ang kanyang pagbabalik, lalo na sa kanyang patuloy na pagbuo ng chemistry kasama si LeBron James. Si Austin Reeves ay hindi nakalaro sa huling laban dahil sa ankle injury, ngunit malamang na ang tunay na dahilan ng kanyang pagkawala ay ang mabigat na schedule ng team. 6 na laro sa loob ng 8 laro. Si Rui Hachimura naman ay hindi nakapaglaro sa huling 12 laban dahil sa left patellar tendinopathy. Bago siya ma-injure, naglalaro siya ng isa sa pinakamagandang basketball sa kanyang career na may average na 13.3 points, 5.2 rebounds at 1.5 assists per game in 50.6% shooting. Ngayon natapos na ang pinakamahirap na bahagi ng kanilang schedule, handa na ang Lakers na mag-focus para sa huling bahagi ng season, ngunit hindi ito magiging madali. Habang nangunguna sa Western Conference ang Thunder at Rockets, kailangang nasa full strength ang Lakers upang makipagsabayan. Ngunit kung nasa tamang kondisyon sina LeBron James, Austin Reeves at Luka Doncic, may kakayahan silang talunin ang kahit sinong team na haharang sa kanilang landas. Anong masasabi niyo mga kaibigan ng kakayahan sa buong pwersa ng Lakers? Sa ibang balita naman, nung post-game interviews, nagpatuloy sina Jimmy Butler at Buddy Hield sa pagbibiro, pang-aasar sa isa't isa. Narinig si Hield sa background na tinutokso si Butler tungkol sa kanyang pekeng triple-double. Bumuelta naman si Butler, sinasabing hindi gumagawa ng pass si Hield ng bola ng sapat para makakuha ng triple-double bago purihin si Draymond Green para sa kanyang naging performance sa laro. Jimmy Butler: sinabi ko kay Draymond, kaya ko rin gawin yan. Buddy Hield: si Jimmy ang kausap nyo? Nakita nyo ba yung peke niyang triple-double ngayon? Yung pekeng triple-double? Butler: hindi ka nagpapasa ng bola ng sapat para magkaroon ng triple-double, kaya hindi kita pinapansin. Grabe, gaya ng lagi kong sinasabi, sobrang respeto ko kay Draymond. Lalo na ngayong gabi, kinuha niya 14 na tres. Gustong gusto ko yon. Gagawin niya ang kahit ano para makuha ang panalo ng team. Handang-handa siya. Si Butler ay nagtala nga ng triple-double nang talunin ng Warriors ang Raptors sa score na
117 to 114. Ngunit hindi naging epektibo ang kanyang shooting. Nagtala siya ng 16 na puntos sa 4 sa 15 shooting na may 11 rebounds, 12 assists, 2 steals at 2 blocks. Kahit hindi maganda ang kanyang shooting, ipinakita niya ang kanyang kakayahang makaapekto sa laro sa iba't ibang aspeto parehong sa opensa at depensa. Samantala, si Buddy Hield ay nagtala lamang ng 2 puntos, isa sa isang shooting at 2 rebounds sa loob ng 9 na minutong paglalaro. Kahit maliit lamang ang naging ambag niya sa box score, kampante pa rin siyang biruin ang kanyang kaibigan. Sa kabila ng palitan ng komento, malaki ang naitulong ni Butler sa panalo ng Warriors, lalo na dahil sa nangyari kay Stephen Curry. Nasaktan si Curry sa laro matapos sumubok ng isang drive papunta sa basket. Ayon kay Steve Kerr, nagkaroon siya ng pelvic contusion at agad isinailalim sa MRI pagkatapos ng laro. Umaasa ang koponan na mabilis siyang makaka-recover at hindi mawawala ng matagal, lalo na't nasa playoff push sila. Dahil sa panalo laban sa Raptors, umangat ang Warriors sa 41-29 record this season in NBA standings. Nananatili silang pang-anim sa Western Conference ngunit unti-unting lumalapit sa mga koponang nasa itaas nila. May posibilidad pa silang umakyat sa pang-4 na spot sa West, ngunit kailangang maghintay ng pagkakamali mula sa mga koponang nasa itaas nila sa standings. Ang pagdating ni Butler ang naging malaking tulong na kailangan ng Warriors sa kanilang season. Noong una, tila wala ng pag-asa ang kanilang kampanya, ngunit naging perpektong complement siya kay Stephen Curry at Draymond Green. Dahil sa kanya nagkaroon muli ng direksyon ang Warriors sa kanilang season. Mas lalo pang magiging maganda ang kanilang tiyansa sa playoffs dahil si Jimmy Butler ay kilalang isa sa pinakamagaling na manlalaro tuwing postseason. Maaaring dalhin niya ang kanyang laro sa mas mataas na antas at gawin ang Warriors na isang seryosong dark horse contender sa playoffs. Noong Biyernes ng laro matapos matalo ng Golden State Warriors ang Toronto Raptors sa kanilang home court, ang pangyayaring nasaktan si Steph Curry sa laro at hindi na nakabalik. Nagsalita si Jimmy Butler tungkol kay Curry via Anthony Slater ng The Athletic. Butler, kahit kasama namin siya o hindi, sana nga makalaro siya pero kung hindi, kailangan lang naming maglaro ng mas perpektong basketball. Hindi kami maaaring mag-turnover, hindi kami maaaring mag-foul dahil wala kaming isang tao na kayang ibalik kami agad sa laro. Gusto naming makasama ang aming kasama. Ngayon patungo sila sa isang road trip na magsisimula sa Atlanta Hawks sa Linggo sa Georgia. Inanunsyo na nila na hindi makakasama si Curry. Ayon kay Slater, hindi sasama si Steph Curry sa Warriors papuntang Atlanta ngayon. Ayon sa isang source, kinumpirma ng MRI na may pelvic contusion siya. Mamimiss niya ang laro sa Linggo laban sa Hawks. Muli siyang susuriin sa Martes. Magpapatuloy ang 6 na larong road trip ng Warriors sa araw ng Miyerkules sa Miami. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa Warriors na walang Stephen Curry?